pagod na si Sayuri. Ang bawat patak ng pawis niya sa sahig ay katumbas ng pagmamahal na itinapon lang ni Takuya sa iba. Isang pirma sa papel, isang halik sa kabit, at ang pagtataboy sa kanya na parang basahan. Ngunit hindi alam ng lalaking ito. Ang babaeng itinuring niyang basura ang siyang nagmamay-ari ng mundo na kinatatayuan niya. Handa na siyang maghiganti. Pero paano kung ang puso niya ay pilit pa ring kumakapit sa nakaraan? Hindi ko na kaya ang pagmumukha mo sa Yuri. Napakasakal mo. Para kang isang aninong nakabuntot sa akin kahit saan ako magpunta. Sa totoo lang, nagsasawa na ako. Gusto ko ng babaeng mas bata, mas buhay, at higit sa lahat, hindi kasing bigat ng isang pasanin na katulad mo. Ang boses ni Takuya ay malamig, humihiwa sa katahimikan ng maliit nilang tahanan na parang isang matalas na kutsilyo. Hindi man lang siya tumingin sa asawa habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo sa harap ng salamin. Sa kusina, si Sayuri ay nakayuko, maingat na inilalagay ang huling piraso ng paboritong adobo ni Takuya sa ibabaw ng mesa. Ang mga kamay niya, na magaspang dahil sa araw-araw na pagkayod sa bahay, ay bahagyang nanginig sa narinig na mga salita. Kanina pa siya naghihintay, nag-iisip kung paano niya sasabihin na ito ang kanilang ikalimang anibersaryo. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang daggers ng katotohanan na bumaon sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng mesa. Ang bawat hibla ng kahoy ay kabisado niya, bawat gasgas ay saksi sa mga gabing magdamag siyang gising para pag-aralan ang mga papeles ni Takuya. Nagbabaka sakaling makatulong sa pag-angat nito sa trabaho. Inayos niya ang pagkakalagay ng mga kubyertos, sinusubukang itago ang lamat ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagiging perpekto sa bawat kilos. Ang hapunan ay dapat maging masaya, dapat ay may pagmamahalan, ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging manipis, mahirap lang hapin at punong-puno ng pait. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Berta, ang babaeng itinuring ni Sayuri na parang sariling ina. Ngunit ang tingin nito sa kanya ay laging puno ng pagkamuhi. Sayuri, ano ba naman itong niluto mo? Amoy matanda na ang bahay at ang pagkain mo. Walang lasa, parang buhay mo na walang kwenta. Ang bulyaw nito habang walang pakundangang tinapik ang plato sa mesa. Ang bawat salita ni Berta ay parang sampal na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pisngi. Iniwan siyang tulala at nanghihina. Naramdaman ni Sayuri ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara na isang matigas na bato na hindi niya mailuwa. Hindi siya makasigaw, hindi siya makalaban. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagsasakripisyo, ang lahat ng gabi na hiniling niyang sana ay maging maayos. Ang lahat ay naglaho, na parang usok. Ang kanyang puso, na dati ay nagmamahal ng walang hanggan, ay unti-unting nawawiray. Unti-unting nauubos sa gitna ng mga mapanghusgang tingin at matatalim na salita ng mga taong itinuring niyang mundo. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kabila ng ingay ng pagsasalo ng mga taong wala namang pakialam sa kanya. Kung ang lahat ng aking ibinigay, ang lahat ng aking pagmamahal at pagdurusa ay ituturing lamang na walang saysay, ano pa nga ba ang natitira sa akin? Paano ko pa mahahanap ang lakas na bumangon bukas kung ang mismong taong pinag-alayan ko ng aking buong buhay ang siya ring bumubura sa bawat bakas ng aking pagkatao? Ang malamig na hangin ng gabi ay tumatago sa manipis na duster ni Sayuri habang siya ay nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Ang ulan ay unti-unting pumapatak, hinahalo ang mga luha sa kanyang pisngi sa basang kalsada. Sa loob, ang tawanan ni Takuya at ng babaeng kasama nito ay umaalingaw-ngaw, masakit at mapang-uyam. Ang bawat halakhak ay parang isang martilyong bumabayo sa kanyang dibdib. Dinudurog ang natitirang piraso ng kanyang paniniwala sa pangako ng walang hanggang pagsasama. Yumuko si Sayuri
at pinulot ang isang basang sobre na itinapon ni Takuya sa putikan bago siya tuluyang isara sa labas ng bahay. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa Amo Corporation. Ang kumpanyang dati ay pinangarap niyang pasukan bago siya nagpakasal. Nang buksan niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga papeles ay hindi lamang tungkol sa isang alok na trabaho, kundi isang legal na pagkilala sa kanyang pagmamay-ari sa malaking bahagi ng shares ng kumpanya. Isang pamana mula sa kanyang yumaong ama na matagal niyang inakala na nawala na. Nanginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang bawat linya. Ang pagod at panghihina na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito takot. Hindi na rin ito awa sa sarili. Ito ay isang matalas at malamig na pagtanggap sa katotohanan. Sa loob ng 5 taon, nagpakatanga siya sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na upang baguhin ang isang taong mapagsamantala. Ngayon, sa harap ng katibayan ng kanyang sariling lakas at yaman, napagtanto niya ang isang malupit na aral. Ang pagtitiis ay hindi kabutihan kung ito ay nagiging daan lamang para tapakan ang iyong dangal. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing na ginto sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa 5 taon ng pagkukunwari at pagtitiis. Hinawakan niya ito ng mahigpit, damang-dama ang lamig ng metal sa kanyang palad, bago niya ito inihulog sa basurahan sa tabi ng poste. Ang tunog ng pagbagsak nito sa gitna ng mga basurang plastik ay tila hudyat ng isang pagtatapos. Hindi na siya babalik. Ang sayuri na marupok at laging nagmamakaawa ng pansin ay wala na sa mundong ito. Tumayo siya ng tuwid. Tinataas ang kanyang ulo kahit basang-basa na ang kanyang buhok. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ang hanging may halong amoy ng basa at lupa ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Sa kanyang isipan, ang mga boses ni Takuya at Berta ay nagsisimulang humina. Nilalamon ng isang bagong determinasyon na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Kung ang mundo ay nagdesisyon na siya ay walang kwenta, siya mismo ang magpapatunay na ang kanilang paghuhusga ay isang pagkakamali na hinding-hindi nila makakalimutan. Sa kabila ng ingay ng malakas na buhos ng ulan, isang katanungan ang pilit na naglalaro sa kanyang isipan habang naglalakad siya palayo sa bahay na nagsilbing bilangguan niya. Kung ang lahat ng aking nakaraan ay binuo sa kasinungalingan, paano ko sisimulang hulmahin ang kinabukasan gamit ang katotohanang ako ang may hawak ng kapangyarihan? Ang maagang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng maliit na apartment ni Maria, ang kaisa-isang kaibigan na nanatiling matapat kay Sayuri sa kabila ng lahat. Sa loob ng silid, ang amoy ng mainit na kape ay humahalimuyak, ngunit si Sayuri Sisi ay hindi nakatuon sa pagkain. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga dokumento na nakalatag sa mesa. Sa bawat pahina, unti-unting nabubuo ang plano niya. Hindi siya magpapakita ng galit, hindi siya magsisigaw. Ang kanyang paghihiganti ay magiging kasing tahimik ng pagbagsak ng dahon, ngunit kasing talim ng pait na iniwan ni Takuya sa kanyang puso. Sigurado ka ba rito, Sayuri? Tanong ni Maria habang inilapag ang baso ng kape sa mesa. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, sapagkat alam nito ang panganib na dala ng pagharap sa isang taong tulad ni Takuya. Si Takuya ay hindi basta-basta susuko. Kapag nalaman niyang ikaw ang may-ari ng lahat, siguradong gagawa siya ng paraan para pigilan ka. Tumingin si Sayuri kay Maria. Ang mga mata niya, na dati ay laging puno ng luha at pagod, ay naging matalas at matiwasay. Hindi niya malalaman, Maria. Hindi sa ngayon. Papasok ako sa kumpanya bilang isang hamak na empleyado. Gusto kong makita kung paano niya winalang bahala ang lahat ng pinaghirapan ko at higit sa lahat, gusto kong makita ang sandali na mawawala sa kanya ang lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Kinabukasan, tumayo si Sayuri
sa harap ng malaking gusali ng Amo Corporation. Ang bawat hakbang niya sa loob ng lobby ay tila isang pagbabalik sa isang mundong ipinagkait sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng kasuotan, maayos, ngunit hindi agaw pansin. Nang makita niya si Takuya na naglalakad sa hallway kasama ang kanyang bagong babae, ang babaeng inakala niyang mas karapat-dapat. Naramdaman ni Sayuri ang isang matinding kagustuhan na lumapit at sampalin ito. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang pagpigil na yon ay isang tagumpay na hindi niya akalain na makakamit niya. Habang naghihintay siya sa pila para sa kanyang interview bilang isang junior analyst, narinig niya ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay pinag-uusapan ang bagong direktor na si Takuya, na tila nagmamalaki sa kanyang mga bagong proyekto na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Ang bawat papuri na naririnig niya para kay Takuya ay isang patalim na sumusugat sa kanyang pandinig. Ngunit sa bawat sugat, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Nang tawagin ang kanyang pangalan para sa interview, tumayo si Sayuri at inayos ang kanyang buhok. Ang bawat galaw niya ay may dalang dignidad na hindi mabibili ng pera. Habang naglalakad siya patungo sa opisina ng Human Resources, tumigil siya sandali sa tapat ng salamin sa hallway. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng hapunan sa bahay. Siya ay isang babaeng may misyon. Sa kabila ng ingay ng mga teleponong nagri-ring at ng nagmamadaling mga empleyado sa paligid, isang tanong ang pilit na naglalaro sa kanyang isipan. Kung ang aking mga mata ang saksi sa unti-unting pagbagsak ng taong aking minahal, matitiis ko kaya ang makita ang kanyang desperasyon kapag natuklasan na ang kanyang tagumpay ay isang kastilyong gawa sa buhangin? Ang opisina ay punong-puno ng ingay ng mga keyboard na tila mga daliring naguunahan sa pagbuo ng kapalaran. Si Sayuri, na ngayon ay nakaupo sa isang maliit na cubicle sa dulo ng pasilyo, ay tahimik na nag-oobserba. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw niyang nakikita ang pinto ng opisina ni Takuya. Ang bawat pagpasok at paglabas ng mga tao roon ay isang paalala ng kanyang nakaraang buhay. Isang buhay na puno ng pangungulila sa atensyon ng taong wala namang balak ibigay ito sa kanya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng opisina ni Takuya. Lumabas ito kasama ang kanyang kabit na si Elena, ang babaeng laging nakasuot ng mamahaling alahas at nakataas ang kilay sa bawat empleyadong madadaanan. Takuya, darling, we need to finalize the contract for the new project. Wika ni Elena, ang boses nito ay matinis at punong-puno ng pagmamay-ari. Takuya, na dati ay hindi man lang makatingin, nang diretso sa kanya, ay ngayon ay todo ang nangiti. Tila isang aliping nakahanap ng bagong Panginoon. Don't worry, Elena. Lahat ng assets ng kumpanya ay hawak ko na. Ang board of directors ay halos bulag na sa mga desisyon ko. Sagot ni Takuya. Ang boses ay puno ng kayabangan. Napahigpit ang hawak ni Sayuri sa kanyang ballpen. Ang mga dokumentong binabasa niya ay naglalaman ng mga ebidensya ng maling paggamit ng pondo ni Takuya. Mga transaksyong idinaan nito sa mga ghost companies para mapakinabangan nila ni Elena. Isang simpleng pirma mula sa kanya bilang may-ari ng shares at mawawasak ang buong mundo ni Takuya sa isang iglap. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa direksyon ni Sayuri, biglang tumigil si Takuya sa tapat ng kanyang cubicle. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot. Tila may pamilyar na anino siyang nakikita sa babaeng nakayuko sa harap ng computer. Hey you! Tawag ni Takuya. Nanlamig ang buong katawan ni Sayuri. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Ang bawat pintig ay parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinilit niyang manatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng bahagya ng kanyang buhok. Yes, sir? Sagot ni Sayuri. Pinilit na gawing mababa ang boses upang hindi makilala. Make sure that the report is on my desk by lunch.
Huwag kang tatanga-tanga. Hindi kami nagpapasweldo ng tamad dito. Madiin na utos ni Takuya. Bago ito tumalikod at naglakad palayo, kasama si Elena. Hindi man lang siya tumingin ng maigi. Hindi man lang niya nakilala ang babaeng pinaglingkuran siya ng 5 taon. Ang sakit ng pangungutya ay nanatili sa hangin, ngunit sa halip na luha, isang malamig na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Sayuri. Nang makalayo na ang dalawa, unti-unting itinuwid ni Sayuri ang kanyang likod. Ang maliit na cubicle na ito ay hindi na isang bilangguan. Ito ay naging kanyang himpilan. Sa harap ng screen ng kanyang computer, mabilis niyang itinipa ang mga utos na magpapabagsak sa mga proyektong ipinagmamalaki ni Takuya. Ang bawat click ng mouse ay isang hakbang patungo sa katarungan na matagal niyang hiniling. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihiganti, isang tanong ang nananatili. Kung tuluyan na niyang mawawasak ang buhay ni Takuya, may matitira pa bang saysay sa kanyang sariling puso? O tuluyan na rin itong magiging kasing tigas ng bakal na kanyang hinahawakan? Ang bawat oras sa loob ng kumpanya ay tila isang mabagal na paggulong ng malaking bato. Si Sayuri ay abala sa pag-aayos ng mga datos sa kanyang spreadsheet, ngunit ang bawat numero ay nagkukwento ng kataksilan. Sa kanyang harapan, ang mga file na dapat ay gagamitin para sa pagpapalago ng kumpanya ay ginagamit ni Takuya bilang mitya ng kanilang sariling pagbagsak. Ang bawat sentimong inililipat ni Takuya sa mga dummy accounts ay parang isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa pundasyon ng Amo Corporation. Habang naglalakad siya patungo sa pantry para kumuha ng mainit na tubig, narinig niya ang boses ni Tita Berta mula sa isang pribadong silid. Takuya, siguraduhin mong hindi tayo mabubuko. Ang perang ito ang magsisiguro ng kinabukasan nating lahat. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Patay na ang lahat ng koneksyon niya sa atin. Wika nito na may kasamang matapang na halakhak. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa katahimikan ng pasilyo. Tumigil si Sayuri sa tapat ng pintuan. Ang kanyang kamay na nakahawak sa tasa ay bahagyang nanginig, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang hininga. Ang pagkatao niya ay parang isang pader na unti-unting nagkakaroon ng bitak, ngunit sa halip na gumuho, ang bitak na yon ang nagiging daan upang mas makita niya ang kadiliman sa loob ng kanilang mga puso. Hindi siya galit. Ang galit ay isang emosyong hindi na niya kayang ibigay sa kanila. Ang nararamdaman niya ay isang matinding pagkamuhi sa sarili. Bakit niya inilaan ang 5 taon ng kanyang buhay para sa mga taong ang tanging hangad ay ang kanyang pagkalugmok? Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Tita Berta. Bahagyang nagulat ito nang makita si Sayuri na nakatayo roon, nakayuko ang ulo at hawak ang tasa ng kape. Hoy! Ikaw na empleyado ka. Ano ang ginagawa mo dyan? Nakikinig ka ba sa usapan namin? Bulyaw nito. Ang mukha ay napuno ng pagkamuhi at hinala. Ang mga mata ni Berta ay nanlilisik, parang isang ibong mandaragit na handang manuklaw. Pasensya na po, ma'am. Naghahanap lang po ako ng mainit na tubig para sa aking kape. Mahinahon na sagot ni Sayuri. Ang boses ay walang bakas ng emosyon. Hindi siya tumingin ng diretso sa mga mata ni Berta. Bagaman sa kanyang kalooban, nais niyang sabihin ang lahat ng katotohanan. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Ang pagtitiis na ito ay ang kanyang pinakamabisang sandata. Umalis ka na rito. Huwag kang mag-eskandalo at baka mapatalsik ka agad sa trabaho. Madiin na wika ni Berta bago ito lumakad ng padabog palayo. Pinanood siya ni Sayuri na lumayo. Ang bawat hakbang ng babae ay isang patunay ng kawalan ng pagsisisi. Sa loob ng kanyang isipan, isang matinding realization ang pumasok. Ang kanilang pagmamataas, ang magiging dahilan ng kanilang pagkawasak. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw ang landas na kanyang tatahakin. Sa pagbabalik ni Sayuri sa kanyang cubicle, huminga siya ng malalim. Ang tasa ng kape na hawak niya ay unti-unting lumalamig, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang puso ay lalong nagbabaga.
Isang katanungan ang muling bumalik. Kung ang mga taong ito ay handang manira ng buhay para sa pera, ano pa ang ibang mga sikreto ang itinatago nila na mas matindi pa sa kanilang kasakiman? Ang gabi sa opisina ay tahimik, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang bumasag sa katahimikan. Si Sayuri ay nananatili sa kanyang cubicle, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatrabaho sa keyboard. Ang bawat linyang kanyang binabago sa system ay isang tahimik na paghatol. Nahanap na niya ang huling piraso ng puzzle. Ang mga bank records na nagpapatunay na si Takuya ay hindi lamang nagnanakaw ng pera sa kumpanya, kundi ginagamit din ang pangalan ng mga empleyado para sa mga ilegal na transaksyon nang hindi nila nalalaman. Biglang bumukas ang main door ng office floor. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay tila isang babala. Si Elena ang pumasok, ang babaeng laging naglalakad na parang siya ang may-ari ng gusali. Hindi nito alam na sa bawat hakbang niya, unti-unting guguho ang kanyang marangyang buhay. Lumapit si Elena sa mesa ni Takuya. Ang ilaw ng opisina ay bumukas, nagbibigay ng malinaw na anino sa bawat kilos nito. Takuya, are you sure this will work? Kapag nabuko tayo, tapos na tayo. Boses ni Elena, ang bawat salita ay may halong kaba na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang matapang na panlabas. Elena, relax ka lang. Ang mga taong katulad ni Sayuri, yung asawa kong walang silbi, ay hindi kayang lumaban. Kahit patay na ang marriage namin, hanggat nasa pangalan ko ang kontrol, wala siyang magagawa. She was just a stepping stone and honestly, she was boring. Sagot ni Takuya. Ang bawat salita niya ay parang isang talim na unti-unting humihiwa sa natitirang emosyon ni Sayuri. Ngunit sa halip na masaktan, si Sayuri ay nakaramdam ng isang kakaibang kalayaan. Ang huling hibla ng kanyang pagmamahal sa lalaking ito ay tuluyan ng naputol. Nanatiling nakayuko si Sayuri sa kanyang cubicle. Ang kanyang mukha ay nakatago sa dilim. Pakiramdam niya, ang bawat salita ni Takuya ay nagiging tinta sa isang kasaysayan na siya mismo ang magsusulat ng wakas. Hindi na niya kailangang magalit. Ang katarungan ay hindi na isang hiling. Ito ay isang katotohanang nakahanda ng ilabas. Sa isang iglap, pinindot niya ang enter sa kanyang keyboard. Ang data na magbubunyag sa lahat ng anomalya ay naipadala na sa email ng Board of Directors at sa mga legal authorities. Tumayo si Sayuri at dahan-dahang naglakad patungo sa exit. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang makita ang gulat sa mga mata ni Takuya bukas ng umaga kapag bumukas ang mga pinto ng opisina at sinalubong siya ng mga taong magpapabagsak sa kanya. Sa bawat hakbang niya palabas ng gusali, ramdam niya ang paggagaan ng kanyang pakiramdam. Ang gabi ay malamig, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng init ng isang bagong pag-asa. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, isang tanong ang pilit na naglalaro sa kanyang isipan. Matapos ang gabing ito, kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay malalantad na sa liwanag, ano nga ba ang susunod na kabanata ng buhay na matagal ko nang inabandona para sa ibang tao? Ang umaga sa loob ng opisina ay nagsimula nang may kakaibang tensyon na bumabalot sa bawat sulok. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa mga pintong nakasara ng conference room. Si Sayuri ay nakaupo sa kanyang cubicle. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa, tila walang alam sa gulo na nagaganap sa loob. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay payapa, taliwas sa kaguluhan na pilit na iniiwasan ng lahat. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Takuya. Ang kanyang mukha ay maputla. Pawis na pawis kahit na malamig ang temperatura sa loob ng gusali. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila may nakitang multo. Sa likuran niya ay sumusunod ang mga miyembro ng Board of Directors. Ang bawat isa ay may hawak na makakapal na folder ng dokumento. Si Tita Berta na laging matapang ang boses ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot.
Paano ito nangyari? Sino ang naglabas ng mga records na ito? Bulyaw ni Takuya habang tumitingin sa paligid ng opisina. Ang boses niya ay basag at puno ng pagkabigo. Walang sumagot. Ang lahat ay nakayuko, takot na madamay sa kahihiyan ng lalaking minsang naghari sa kumpanyang ito. Si Elena naman, na nasa tabi ni Takuya, ay mabilis na lumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta, handang iwanan ang lalaking kanyang ginamit para sa pera. Tumayo si Sayuri. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng opisina ay may dalang awtoridad na hindi maipaliwanag ng sinuman. Huminto siya sa tapat ni Takuya. Ang lalaking minsang tumapak sa kanyang dangal ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong pagkalito at takot. Hindi na siya ang Sayuri na kilala ni Takuya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang puno ng katotohanan na hindi kayang baluktutin ng anumang kasinungalingan. Ang katotohanan, Takuya, ay hindi isang bagay na maaari mong itago sa loob ng isang drawer. Wika ni Sayuri, ang boses niya ay malinaw at matatag. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat taong niloko mo, ay may katapat na pananagutan. Ang kumpanyang ito ay hindi kailanman naging sayo. Ito ay pundasyon na binuo para sa katarungan. At ngayon, ang katarungan na ang bumabawi rito, ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ang mga bulong-bulungan ay huminto. Ang katahimikan ay naging mabigat, puno ng pagkamangha. Si Takuya ay hindi makapagsalita. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyang naglaho. Siya ay tila isang batang nahuli sa isang malaking kasalanan. Walang mataguan, walang maipaglaban. Ang kastilyong kanyang itinayo, gamit ang kasinungalingan, ay gumuho sa harap ng lahat. Habang pinapanood ni Sayuri ang paglisan ni Takuya na nakayuko at walang lakas, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Matapos ang lahat ng galit at paghihiganti, ang pagbagsak ba ng taong nagdulot sa akin ng matinding sakit ay tunay na magbibigay ng kapayapaan na matagal ko nang pinapangarap? O isa lamang itong simula ng paghahanap sa aking sariling halaga? Ang mga sumunod na araw ay naging isang mabilis na agos ng mga pangyayari na tila isang pelikulang pinalabas sa mabilis na bilis. Ang opisina, na dati ay pinamumugaran ng takot at korupsyon, ay nagsimulang magbago. Ang mga empleyado, na dati ay yumuyuko sa harap ni Takuya, ay ngayon ay tumitingin kay Sayuri ng may paggalang at pag-asa. Si Takuya at si Tita Berta ay kasalukuyan ng hinaharap ang mga legal na kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Ang bawat kasinungalingan nila ay isa-isang binubungkal ng batas at ang kanilang dating marangyang buhay ay unti-unting naglalaho. Sa loob ng malaking opisina na dati ay inukupan ni Takuya, si Sayuri ay nakaupo sa harap ng isang malinis na mesa. Wala na ang mga papeles ng pandaraya, wala na ang mga anino ng kasakiman. Ang tanging naroon ay isang litrato ng kanyang ama, isang simbolo ng layunin na matagal niyang kinalimutan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang lungsod ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang bawat gusali, bawat sasakyan, at bawat tao sa ibaba ay tila nagdiriwang ng bagong simula na siya mismo ang nagbukas. Pumasok si Maria sa opisina. Ang mukha ay punong-puno ng ngiti. Sayuri, ang board of directors ay naghihintay na sayo para sa opisyal na pag-anunsyo. Handa ka na ba? Tanong nito. Huminga ng malalim si Sayuri. Ang takot na dati ay nakabaon sa kanyang kalooban ay wala na. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon na magsilbi at tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga kababaihang dumaan sa parehong pasakit na naranasan niya. Bago siya lumabas, kinuha ni Sayuri ang isang pirasong papel. Doon niya isinulat ang layunin ng bagong pundasyon na kanyang itatayo. Isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Hindi ito para sa paghihiganti, ito ay para sa paghilom. Ang bawat sentimong kikitain ng kumpanya ay may bahaging ilalaan para sa mga proyektong makapagbibigay ng lakas
sa mga taong nakalimutan na ang kanilang sariling halaga. Habang naglalakad siya patungo sa conference room, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng hapunan sa isang maliit na bahay. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Ang paghihiganti ay tapos na, ang katarungan ay nakamit na, at ngayon, ang tunay na hamon ay ang pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng tagumpay. Sa huling pagtingin niya sa salamin bago pumasok sa silid, isang tanong ang hindi na kailangan pang sagutin, kundi kailangan ng maranasan. Kung ang nakaraan ay nagsilbing leksyon na humubog sa aking pagkatao, paano ko gagamitin ang natitirang panahon ng aking buhay upang tiyakin na walang sino mang babae ang muling mararamdaman ang pagiging walang silbi sa harap ng mundong ito? Ilang buwan na ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Ang Amo Corporation ay namumulaklak na sa ilalim ng pamumuno ni Sayuri at ang kanyang pundasyon para sa mga kababaihan ay isa na ngayong matibay na sandigan ng marami. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nawawala ang mga hamon. Isang hapon, habang si Sayuri ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang seminar tungkol sa self-worth, may isang mensahe siyang natanggap, isang paanyaya para sa isang pagbisita sa kulungan. Si Takuya. Matapos ang sunod-sunod na pagdinig sa korte, ang lalaking minsang naghari sa kanyang mundo ay nakakulong na ngayon. Ang mensahe ay maikli at puno ng pagmamakaawa. Gusto raw siyang makausap ni Takuya sa huling pagkakataon. Naramdaman ni Sayuri ang biglang pag-igting ng kanyang balikat. Ang mga alaala ng 5 taong pagtitiis ay muling nagbabalik, hindi bilang sakit, kundi bilang isang malabong anino na pilit na gustong humabol sa kanyang liwanag. Sayuri, hindi mo kailangang pumunta. Payo ni Maria habang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Alam ni Maria ang bigat ng desisyong ito. Ang taong iyan ay tapos na sa buhay mo. Bakit mo pa kailangang balikan ang isang kabanatang puno ng pait? Tumingin si Sayuri sa bintana. Pinagmamasdan ang mga puno sa labas na inuugoy ng hangin. Ang pagbisitang ito ay hindi tungkol sa pagpapatawad o pagbabalikan. Ito ay tungkol sa pagsasara ng huling pinto ng nakaraan. Kung hindi niya ito haharapin, ang aninong ito ay mananatiling nakabuntot sa kanyang isipan. Kailangan kong makita kung may natira pa ba sa kanya, Maria. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Gusto kong makita kung tunay na nagbago ang kanyang pananaw o kung hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya sa kanyang sariling kasinungalingan. Pagdating sa pasilidad, ang amoy ng bakal at ang tunog ng mga kandadong bakal na nagtatama ay nagbibigay ng kakaibang lamig sa paligid. Nang maupo si Takuya sa kabilang bahagi ng salamin, halos hindi siya makilala ni Sayuri. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagsisisi na tila mga guhit ng panahon. Hindi na siya ang lalaking mayabang na nakilala ni Sayuri. Siya na lamang ang isang anino ng kanyang dating sarili. Sayuri, salamat dahil dumating ka. Panimula ni Takuya, ang kanyang boses ay mahina. Halos pabulong na lamang. Tumingin si Sayuri sa kanya ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang puot. Tanging isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sayuri na ang tunay na parusa ni Takuya ay hindi ang kulungan, kundi ang pagharap sa sarili niyang mga pagkakamali ng mag-isa. Isang tanong ang namutawi sa kanyang isipan habang nakatitig sa lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo. Kung ang paghihiganti ay nagbigay ng hustisya, ang pagharap ba sa nakaraan nang walang dalang puot, ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya? Sa loob ng silid na yon, ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Si Takuya ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay panginginig na humahaplos sa magaspang na kahoy. Walang ingay sa paligid
Maliban sa marahang paghinga ng 2 taong pinagtagpo ng tadhana sa isang malupit na paraan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Takuya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sayuri ang mga luhang matagal na nakatago sa likod ng kanyang pagmamataas. Inakala ko noon na ang pagyapak sa iyo ang magdadala sa akin sa tuktok. Panimula ni Takuya, ang boses ay baasag at puno ng pagsisisi. Ngunit habang naririto ako sa loob ng 4 na sulok na ito, unti-unti kong napagtanto na ikaw ang tunay na haligi ng aking buhay. Pinatay ko ang taong nagbigay sa akin ng lahat, kapalit ng isang tagumpay na hindi naman pala akin. Hindi sumagot si Sayuri. Hinayaan niyang lumipad ang mga salita ni Takuya sa hangin, hindi upang yakapin ang mga ito, kundi upang hayaan silang maglaho ng kusa. Hindi na niya kailangang marinig ang paghingi ng tawad. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa pagtanggap ng taong nanakit sa kanya. Ang paghihilom ay hindi isang proseso na ginagawa para sa iba, kundi isang desisyon na ginagawa para sa sarili. Hindi ko na kailangan ng iyong paliwanag, Takuya. Wika ni Sayuri, ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Ang 5 taon na ibinigay ko sa iyo ay tapos na. Hindi ko ito kinuha para gantihan ka. Kinuha ko ito upang simulan ng buhay na nararapat para sa akin. Ang pagpunta ko rito ay hindi pagpapakita ng pagpapatawad dahil kailangan mo ito, kundi pagpapakita na wala ka na ring kapangyarihan sa aking puso. Tumayo si Sayuri, ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad. Nang lumingon siya upang maglakad palabas, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang aninong nakabuntot sa kanya sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng naglaho. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan, hindi bilang isang bilangguan, kundi bilang isang bakas ng paa sa isang mahabang paglalakbay. Habang naglalakad siya palabas ng pasilidad, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanyang paglabas. Ramdam niya ang init ng liwanag sa kanyang balat. Isang paalala na siya ay buhay, siya ay malaya, at siya ay handa na para sa hinaharap. Sa kabila ng mga ingay ng lungsod, isang katanungan ang pilit na lumilipad sa kanyang isipan. Matapos ang lahat ng unos, kung ang pagpapakawala sa puot ang huling hakbang patungo sa tunay na kaligayahan, ano pa ang mga pangarap na maaari ko pang abutin ngayon na ang aking mga kamay ay malaya na sa bigat ng nakaraan. Ang mga araw matapos ang pagbisita sa kulungan ay dumaan ng may kakaibang kapayapaan. Si Sayuri ay hindi na ang babaeng laging nagmamadali sa pagpapatunay ng kanyang halaga. Sa opisina, ang kanyang boses ay hindi na kailangang maging matapang upang mapakinggan. Sapat na ang kanyang presensya upang magdala ng kaayusan at pagmamalasakit. Ang mga empleyado na dating takot sa mga bulyaw ni Takuya ay ngayon ay mas nakatuon sa kanilang mga layunin dahil sa inspirasyong ipinapakita ng kanilang leader. Isang hapon, habang naglalakad si Sayuri sa isang parke malapit sa opisina, nakita niya ang ilang kababaihan na nakaupo sa isang bench. Hawak ang mga flyers ng kanyang pundasyon. Naririnig niya ang kanilang pag-uusap tungkol sa kung paano sila nakahanap ng trabaho at lakas ng loob na umalis sa kanilang mga mapang-aping asawa. Ang bawat salita nila ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang patunay na ang kanyang mga pagdurusa noon ay nagkaroon ng kabuluhan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Lumapit siya sa kanila ng may ngiti. "Kumusta po kayo?" tanong ni Sayuri. Ang mga kababaihan ay nagulat, ngunit agad ding ngumiti nang makilala ang babaeng nasa likod ng kanilang pag-asa. Hindi nila alam na ang taong kausap nila ay ang mismong may-ari ng kumpanyang nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sayuri na ang kanyang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o sa yaman ng kanyang bank account, kundi sa dami ng mga buhay na nagbago dahil sa kanyang desisyong tumayo mula sa pagkakalugmok.
Habang pauwi, dumaan siya sa isang maliit na tindahan ng bulaklak. Ang bango ng mga sariwang rosas ay pumuno sa hangin. Naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay nasa pagiging matatag sa gitna ng unos. Inayos niya ang isang bungkos ng mga puting bulaklak at inilapag ito sa isang maliit na altar sa kanyang tahanan. Ang bawat talulot ay tila sumisimbolo sa kanyang bagong pagkatao, bunga ng mahabang panahon ng pagtitiis na ngayon ay namumukadkad na sa ilalim ng liwanag. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, alam ni Sayuri na ang buhay ay patuloy na magbabago. Hindi na siya natatakot sa anumang unos na darating dahil alam niyang ang kanyang ugat ay nakabaon na ng malalim sa katotohanan ng kanyang sariling halaga. Walang sinuman, walang anino ng nakaraan, at walang hamon ng hinaharap ang makakabura sa katotohanang siya ay may kakayahang bumangon. Isang katanungan ang muling bumalik sa kanyang isipan, hindi na bilang pagdududa, kundi bilang isang panata. Kung ang bawat pagkakamali ng kahapon ay nagsilbing binhi ng aking paglago, paano ko masisiguro na ang bawat bukas ay magiging isang hardin ng pag-asa para sa lahat ng mga babaeng nawawalan pa rin ng direksyon? Sa gitna ng mga abalang araw sa kumpanya, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Si Sayuri ay inanyayahang maging pangunahing tagapagsalita sa isang malaking pagtitipon ng mga negosyante sa lungsod. Ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng Amo Corporation, kundi tungkol sa kwento ng isang babaeng bumangon mula sa pagkawasak. Ang entablado ay malaki, maliwanag, at nakakatakot para sa sinumang hindi sanay. Ngunit si Sayuri ay tumapak doon nang may dalang kalmadong determinasyon. Habang nakatayo siya sa gitna, ang mga ilaw ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang bawat linya ng kanyang karanasan. Tumingin siya sa mga tao sa ibaba, mga mukhang puno ng paghanga at pag-asa. Hindi na niya kailangang magsuot ng maskara ng pagiging asawa ni Takuya o ng pagiging isang empleyadong walang silbi. Sa harap ng maraming tao, ipinahayag niya ang katotohanan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang iyong boses, kundi sa kung gaano kabilis ang iyong pagbangon pagkatapos mong madapa. Hindi ko inakala na ang mga araw na inisip kong ito na ang katapusan ay magiging pundasyon ng aking bagong pagsisimula. Wika ni Sayuri, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan na humahaplos sa puso ng bawat nakikinig. Ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig. Ang obligasyong pilit ay hindi tungkulin. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula kapag napagtanto mong ang taong dapat mong unahin ay ang taong nakikita mo sa salamin tuwing umaga. Matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ng isang matinding palakpakan. Hindi ito palakpakan para sa isang matagumpay na negosyante, kundi para sa isang babaeng nagtagumpay sa paghahanap sa kanyang sarili. Sa likod ng entablado, sinalubong siya ni Maria na may mga luha ng kagalakan sa mga mata. Hindi man kailangang magsalita, ang kanilang pagyakap ay sapat na upang ipakita ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilala, ang pinakamahalagang sandali ay nangyari nang makauwi si Sayuri sa kanyang tahimik na tahanan. Umupo siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Wala nang ingay ng mga kritiko, wala nang bigat ng mga inaasahan ng ibang tao. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, narinig niya ang pintig ng kanyang sariling puso. Isang pintig na hindi na nagmamadali, hindi na takot, kundi payapa at puno ng kumpiyansa sa hinaharap. Isang tanong ang nananatili habang siya ay pumikit at hinahayaan ang simoy ng gabi na haplusin ang kanyang mukha. Kung ang lahat ng aking pinagdaanan ay nagturo sa akin na mahalin ang sarili higit sa kahit ano pa, mayroon pa bang puwang para sa isang bagong pag-ibig
O sapat na ang pag-ibig na natagpuan ko sa aking sariling pagkatao? Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng pagmumuni-muni para kay Sayuri. Sa kabila ng tagumpay sa kanyang karera at ang pagkilala ng publiko, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling tahimik, tila naghihintay ng susunod na kabanata. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kasama, kundi ang pagtuklas sa lalim ng kanyang kakayahang magmahal muli. Hindi para sa iba, kundi para sa buhay mismo. Isang araw, habang nasa opisina, isang lalaki ang pumasok sa kanyang pintuan. Siya si Julian, ang arkitekto na namamahala sa pagtatayo ng bagong kanlungan para sa mga kababaihan na itinuturing na proyekto ni Sayuri. Hindi siya tulad ng ibang mga lalaking nakilala ni Sayuri noon. Ang kanyang mga mata ay walang halong pagnanasa o pagmamanipula. Sa halip, ito ay puno ng paghanga at paggalang sa babaeng nakatayo sa harap niya. Sayuri, natapos na namin ang disenyo para sa garden ng kanlungan, wika ni Julian. Ang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. Ipinakita niya ang mga plano. Bawat linya ay maingat na iginuhit upang magbigay ng kapayapaan at seguridad sa mga babaeng gagamit nito. Napangiti si Sayuri. Ang bawat detalye ng plano ay sumasalamin sa kanyang sariling hangarin na gawing isang tunay na santuwaryo ang lugar na yon. Habang tinitingnan nila ang mga plano, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap tungkol sa buhay. Hindi tungkol sa negosyo o sa mga nakaraang trauma ni Sayuri, kundi tungkol sa maliliit na bagay. Ang ganda ng pagsikat ng araw, ang kahalagahan ng sining sa paghilom ng sugat, at ang pangarap ni Julian na makita ang mundo na mas panam para sa lahat. Sa bawat salita ni Julian, naramdaman ni Sayuri na ang kanyang puso ay dahan-dahang nagbubukas, parang isang bulaklak na sumisibol pagkatapos ng mahabang taglamig. Hindi ito pagmamadali. Walang pilit na pangako, walang matatamis na salita na puno ng kasinungalingan. Ang ugnayan nila ay nagsisimula sa respeto at pagbabahagi ng parehong adhikay. Para kay Sayuri, ito ang uri ng relasyon na hindi niya naranasan noon. Isang ugnayan na hindi humihingi ng kapalit, kundi nagbibigay ng espasyo para sa paglago. Habang pinapanood niya si Julia na nagpapaliwanag tungkol sa mga materyales na gagamitin para sa gusali, isang kaisipan ang pumasok sa isipan ni Sayuri. Ang pagmamahal, sa kanyang pinakapuro na anyo, ay hindi isang tanikala na nagkukulong sa iyo, kundi isang pakpak na nagbibigay sa iyo ng kakayahang lumipad ng mas mataas. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa lalaking nagpapakita ng malasakit sa kanyang mga mithiin. Kung ang tamang pag-ibig ay dumarating sa oras na ikaw ay buo na, paano ko malalaman kung ito na ba ang pagkakataong magtiwala muli? O isa lamang itong paalala na ang buhay ay may sarili nitong paraan ng pagganti sa mga pusong minsan ng nasugatan. Ang pagtatayo ng kanlungan ay naging sentro ng buhay ni Sayuri. Sa bawat pagbisita niya sa site, kasama si Julian, unti-unting nabubuo ang isang koneksyon na hindi niya inakalang muli niyang mararamdaman. Hindi ito isang maaapoy na pag-iibigan, kundi isang dahan-dahang pagbubukas ng puso na tila isang umagang hindi nagmamadali. Si Julian ay naging saksi sa kanyang pagod, sa kanyang mga ideya, at sa kanyang mga sandali ng pag-aalinlangan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa loob ng halos tapos na garden, biglang huminto si Julian. Tiningnan niya ang mga rosas na kakarating lang. Sayuri, alam kong hindi madali ang nakaraan mo. Alam ko na ang tiwala ay isang bagay na hindi basta-basta na ibibigay. Hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang malaman mo na dito ako, hindi para punan ang kakulangan ng iba, kundi para suportahan ang kung sino ka ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Sayuri na parang isang malamig na tubig sa mainit na araw. Walang pilit, walang pangako, na puno ng hangin. Ipinakita ni Julia ng respeto na matagal na pinagkait sa kanya. Sa sandaling iyon, ang takot na muling masaktan
ay hindi nawala ng tuluyan, ngunit ito ay napalitan ng katapangan na harapin ang anumang posibleng mangyari. Napagtanto ni Sayuri na ang pagtitiwala sa ibang tao ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagpili na maging matapang muli. Ngunit ang kaligayahan ay hindi mananatiling tahimik. Isang balita ang dumating. Si Takuya, sa loob ng kulungan, ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ang kanyang pamilya ay muling nangulit kay Sayuri, humihiling ng tulong pinansyal para sa kanyang operasyon, ginagamit ang pangalan ng dating pagsasama upang makuha ang kanyang awa. Ang tawag na yon ay muling nagbukas ng pinto na akala niya ay naisara na niya ng mahigpit. Naramdaman ni Sayuri ang bigat ng nakaraan sa kanyang mga balikat. Ang mga mata ni Maria ay puno ng pag-aalala at ang presensya ni Julian sa tabi niya ay naging isang anchor na pumipigil sa kanya sa anumang padalos-dalos na desisyon. Sayuri, ang desisyon ay nasa iyo. Wika ni Julian ng may malalim na pag-unawa. Huwag mong gawin ang isang bagay dahil lang sa utang na loob o awa kung ito ay ikakasakit ng iyong sariling kapayapaan. Habang nakatingin siya sa kawalan, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Naghihintay ng malinaw na kasagutan. Kung ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagtulong sa taong minsang sumira sa iyo, kailan nagtatapos ang pagiging mabuti at kailan nagsisimula ang pagprotekta sa sarili na matagal ko nang pinaghirapang itayo. Ang ospital ay puno ng amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso. Si Sayuri ay nakatayo sa labas ng pintuan ng silid kung saan nakaratay si Takuya. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit. Sa loob ng kanyang isipan, ang mga alaala ng nakaraan, ang bawat sampal, ang bawat pagmamaliit, ang bawat gabing niluha niya ng mag-isa, ay nagtatangkang bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tinatablan ng pait. Pumasok siya sa silid. Ang lalaking nakahiga roon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang dating mayabang na Takuya ay wala na. Ang tanging natira ay isang taong humihingi ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa gitna ng kanyang paghihirap. Tumingin si Takuya kay Sayuri. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may bakas ng kahihiyan. Sayuri, salamat. Pabulong na wika nito. Ang boses ay parang hangin na malapit ng maglaho. Hindi lumapit si Sayuri sa kama. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, pinapanood ang bawat paghinga ng lalaking minsang nagkulong sa kanya sa isang bilangguan. Takuya, ang tulong na ito ay hindi dahil sa nakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo. Hindi rin ito dahil sa mahal pa kita. Wika ni Sayuri, ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng katotohanan. Tinutulungan kita dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng pagkamatay mo sa aking budhi. Ang ginagawa ko ay para sa aking kapayapaan, hindi para sa iyong pagtubos. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre na naglalaman ng tulong pinansyal para sa operasyon, ngunit may kalakip na isang legal na dokumento. Isang huling paalam na formal na nagpuputol sa anumang natitirang koneksyon sa pagitan nila. Walang balikan. Walang utang na loob. Tapos na ang lahat. Nang lumingon siya upang umalis, hindi na siya lumingon muli. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bigat na matagal niyang dinala ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang kalayaang hindi matatawaran ng anumang material na bagay. Gagawin ko, Gliza. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong ipakulong. Mabilis na sagot ni Emilio. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumandal at bumulong kay Gliza nang may takot sa kanyang mga mata. Ngunit mag-iingat ka, Apo. Hindi lang ako ang nag-iisang may gustong pabagsakin ng pamilya ninyo. May mas malaking puwersa sa likod ko. Isang tao na hindi mo inaasahan na kasabwat din ni Sherwin. Napakunot ang noo ni Gliza sa narinig.
Ngunit bago pa man siya makapagtanong ng higit pa, biglang umilaw ang telepono ni Director Emilio na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Sherwin ay malinaw na nakasulat sa screen. Sinesyasan ni Gliza si Emilio na sagutin ang tawag at ilagay ito sa speaker. Agad na narinig sa buong silid ang hysterical at galit na boses ni Sherwin mula sa kabilang linya. Director Emilio, nakuha ko na ang hiwalay na pirma ng asawa ko. Pero bakit biglang naka-freeze ang mga accounts ng SM Builders? Hindi namin ma-access ang pondo para sa proyekto sa Batangas. Anong nangyayari rito? Tumingin si Director Emilio kay Gliza. Naghihintay ng kanyang hudyat. Ngumiti ng napakalamig si Gliza at dahan-dahang tumango upang hudyatan ng matanda na magsimulang magsinungaling. Walang kwenta yung mga plano mo. Rian, sabi mo secured na ang board ni Emilio. Bakit ngayon wala tayong ma-access na pondo? Ang marahas at pasigaw na boses ni Sherwin ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit nilang sala. Tuluyang binabasag ang ilusyon ng kanilang matagumpay na pagsasama ni Rian. Sa loob ng kusina, tahimik na nagpapatuloy si Gliza sa paghihiwa ng mga sibuyas. Ang bawat bagsak ng kanyang kutsilyo sa ibabaw ng kahoy na tadtaran ay tila sumasabay sa mabibigat na tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumuluha, hindi dahil sa anghang ng sibuyas. Tapos na ang lahat, hindi ba? Tanong ni Julian habang inaalok ang isang upuan sa tabi niya. Naupo si Sayuri, ramdam ang lambot ng hangin sa kanyang balat. Tiningnan niya ang mga bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang kaba, wala na ang puot, wala na ang takot na baka sa isang iglap ay mawala ang lahat. Ang tanging natira ay ang pasasalamat sa bawat segundong lumilipas na siya ay payapa. "O Julian, tapos na ang laban para sa nakaraan," sagot ni Sayuri. "Ngayon, ang laban ko na lang ay kung paano ko pananatilihin ang kapayapaang ito." Inabot ni Julian ang kanyang kamay, isang banayad na hawak na puno ng pangunawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sayuri na ang pagmamahal ay hindi na isang katanungan na nangangailangan ng sagot, kundi isang katotohanan na maaari na niyang yakapin ng buong puso. Hindi na siya natatakot na magkamali muli dahil alam niyang sa bawat pagkakamali ay may aral at sa bawat aral ay may paghilom. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nagbago ng kulay mula sa asul patungo sa kahel at lila. Isang napakagandang paalala na kahit ang araw ay kailangang lumubog upang magbigay daan sa mga bituin. Ang bawat sugat na natamo ni Sayuri sa nakaraan ay naghilom na. Nag-iwan ng mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Hindi na niya kailangang itago ang mga pilat na yon dahil ang mga ito ang bumubuo sa babaeng nakatayo ngayon sa harap ng kinabukasan. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan, hindi na bilang isang bigat, kundi bilang isang mithiin na naghihintay na maabot. Kung ang nakaraan ay nagturo sa akin na ang buhay ay isang mahabang paglalakbay ng pagkatuto, handa na ba akong maglakad sa bagong kabanata na ito na ang hawak ko ay hindi na ang aking mga pagkakamali, kundi ang aking sariling kaligayahan? Ang araw ng inaugurasyon ng Amo Foundation ay isang pagdiriwang ng buhay. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo ang mga kababaihang dati ay walang boses. Ngayon ay nagtatagumpay at puno ng pangarap. Si Sayuri na nakasuot ng simpleng puting kasuotan ay naglalakad sa gitna ng karamihan. Wala na ang takot na baka may humila sa kanya pabalik sa dilim. Ang bawat ngiti na kanyang nasasaksihan ay nagsisilbing patunay na ang kanyang sakripisyo ay hindi na sayang. Nakatayo si Julian sa isang tabi. Pinagmamasdan si Sayuri ng may malalim na paghanga. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na kailangan ng salita. Ang kanilang pagkakaunawaan ay naging pundasyon ng isang bagong yugto. Lumapit si Julian at sa harap ng mga taong nakasaksi sa pagbangon ni Sayuri, inabot niya ang kamay nito. Hindi ito isang pag-aari, kundi isang kasunduan ng 2 taong kapwa handang lumipad patungo sa liwanag. Tumingala si Sayuri sa langit.
Ang hangin ay sariwa, dala ang halimuyak ng mga bagong tanim na bulaklak. Naalala niya ang kanyang sarili 5 taon na ang nakalilipas, ang babaeng nagluluto ng mag-isa, naghihintay ng pagkilala mula sa taong wala namang kakayahang magbigay nito. Ngayon, ang babaeng yon ay wala na. Siya ay naglaho, kasama ang kanyang mga luha, pinalitan ng isang sayuri na mas matapang, mas mapagpatawad, at higit sa lahat, mas nagmamahal sa sarili. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan, gaano man kasakit, ay naging mga ladrilyo na bumuo sa kanyang kasalukuyan. Ang paghihiganti ay naging katarungan, ang puot ay naging paghilom, at ang pag-iisa ay naging pagpapahalaga sa sariling halaga. Ang mundo ay hindi na isang lugar na dapat niyang katakutan, kundi isang malawak na canvas na maaari na niyang pintahan ng kanyang sariling kulay. Habang nagdiriwang ang lahat, lumayo ng bahagya si Sayuri at tumayo sa dulo ng hardin. Hinihipa ng hangin ang kanyang buhok at sa kanyang mga mata, makikita ang isang kapayapaang hindi matitinag. Ang paglalakbay ay hindi naging madali, ngunit sa bawat hakbang, natutunan niya ang pinakamahalagang aral, na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng mga kaaway, kundi ang pagpapanalo sa sariling kaluluwa laban sa lahat ng pagkakataong pilit kang pinaliliit ng mundo. Isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan na hindi na nangangailangan ng sagot, kundi isang paalala na ang buhay ay isang patuloy na pag-aspas ng mga pakpak. Kung ang bawat pintig ng aking puso ay naging kasing tibay ng aking paninindigan, hindi ba't sapat na dahilan na iyon upang yakapin ang bawat bukas ng may ngiti at buong pagtitiwala sa sarili? Makalipas ang 1 taon, ang Amo Foundation ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging tahanan. Sa bawat sulok nito, naririnig ang halakhak ng mga batang nag-aaral at ang kwento ng mga kababaihang unti-unting nakakahanap ng kanilang boses. Si Sayuri, habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang opisina, ay pinagmamasdan ng buhay na bunga ng kanyang paghihirap. Ang kanyang mga kamay, na dati ay magaspang dahil sa pagod, ay ngayon ay marahang hinahaplos ang isang maliit na kwintas na may pendant ng isang ibon, simbolo ng kanyang kalayaan.